Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Yuy ng What's News. 125 milyong piso ng OVP ginastos lamang sa loob ng 11 araw. Nilinaw ni House Appropriations Senior Vice Chairperson Stella Kimbo na ang 125 milyong pondo na unang napaulat na nagamit ng OVP sa loob ng 11 na araw ay nagamit lamang ng 11 araw. Ito ay matapos questionin ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang Commission on Audit o COA ayon kay Congresswoman Kimbo na nagulat umano siya nang mabalitaan ang mga report ukol dito. Ipinunto ni Brosas na masyadong malaki ang tinatayang 11 milyong pondo na ginagastos kada araw sa 11-day period noong December 2022. Ayon kay Kimbo, naipasa na ng OVP ang mga liquidations nito sa COA noong Enero taong kasalukuyan. At para pag-usapan ng tungkol sa balitang yan, narito kasama po natin si Yeri at Gama. Hello! Hello! Hello guys. Grabe si Sarah. So what's new ulit? 11 days. Oo. Ano parang shopping spree, bumili ng yate, bumili ng 11... Grabe. Pero December yan December. Oh. So, syempre, pamigay, mga token, siguro yung mga pinagkagastosan. Pero napakabilis naman. Maraming mga binibigyan sa mga December kasi maraming mga binibigyan, 'di ba? So pero madalas sinasabi nila madalas nakikita rin sa balita, nakalagay pa confidential fund, pero ika nga wala pang confidential fund noon. Yun nga kasi noong 2022 walang kinuha, walang binigay na confidential fund sa Office of the Vice President. Hindi natin sinasabi na hindi nangyayari to dati pa. Si Arroyo meron. Meron naman yun. Ang pangalan nito? Si Erap. Hindi, si Gloria nga yun. Tapos sino yung Vice? Si Binay, meron. Etong si Lenny ang hindi kumuha itong nakaraan. Oo. Blanco, as in, wala siyang confidential fund. Pero ang dami niyang proyekto, Pero kasi pero ito si Sarah. May nabasa ko din ang kasi. laki. May nabasa din kasi akong report na ito daw 125 million piso ay galing sa Office of the President. Hindi kasi ang problema dun sa ginawa pangalan ito, ni Sarah is walang naka-allocate talaga. Ibig sabihin, walang item. Kumbaga, kung bibili ka ng parts ng computer, meron dong RAM, meron dong processor, meron dong motherboard, meron dong power supply, meron dong SSD. Yun yung mga basics, di ba? Pero wala siya nilagay doon na GPU. Na bibili siya ng GPU. Ngayon, ang ginawa, humingi siya doon sa ibang ahensya sa Office of the President nga ng pera, tapos dineclare niya as confidential fund na wala doon sa original na plano. So, kasi... So, bawal yun. Illegal yun. Itong 2022 kasi pasok to sa fund nung kay Lenny. Pero wala siyang confidential fund na kinuha dating VP Lenny. Wala siyang panggasto. So, kumuha wala siyang ng paglilipatan nun. Kasi bawal yun. Yung tipong bigla na lang, ba't ka bumuli ng GPU? Wala naman yun sa original na plano. Pero may issue nga na illegal bang ginawang paglipat mula sa OP papuntang Hindi yun usapin kung illegal o hindi. Illegal yun ay talagang illegal. Kasi kahit sa mga, let's say, halimbawa sa university, yun nga, yung campus paper, yung sinabi mo kanina. Halimbawa, di ba, meron kayo doon, magde-declare kayo doon ng budget. Tapos, dineclare nyo doon, ito lang. Tapos, nung nabigay sa inyo yung pondo, gumawa kayo ng bagong item na papasara kayo nun. Bawal yun. And pag na-declare na confidential fund kasi, hindi siya i-audit, di ba? Tama ba ako? Hindi, i-audit siya, pero hindi katulad ng regular na procedure ng Ibig sabihin, wala tayong access doon. Makakalusot. Bale. Ganon. Itong pondo na to na kinuha mula sa OP, parang extra or something? Yes. Wala nga kasi siya doon sa original na budget. Na budget ng Office of the Vice President. Tapos, ang mahigpit pa dyan, itong si Representative Kimbo. Kimbo. Yeah, Kimbo. Siya yung isa sa mga nangungunang tagapagtanggol ni Sarah. Akala mo naman na aping-api naman tong si Sarah na, di ba? Hindi niya makasagot eh. Tapos, kanina,
tinanong siya ni Representative ng Gabriela, si Madam Brosas, na nililinaw niya, ito ba ay ginamit, yung kasi bali-balita na ginamit yung 125 million in 19 days. Si Loka di nga di makapag-react kasi sabi nga niya, kahit siya daw nagulat, si Kimbo, na hindi siya nagamit ng 19 days. Akala ko pagtatanggol Dinouble check niya, tapos nalaman 11 days lang. 11 days lang. Yung reaction ni Brosas, epic. As in, compute pa 11 million a day? Ano binibili mo nun? Sino binabayaran mo? My God. Sarah, saan mo dinala yung pera? Tapos hindi mo masabi kung saan galing. Saan galing yung 19 days? Saan lupalop yan napunta? Paano mo ginastos yun? Tandaan natin, kapag mga ganyang Intel Fund, pag sinabi natin Intel Fund, batay dun sa tawag dito, sa definition na binigay noong 2014 ba? Ito ay may kinalaman sa sa intelligence gathering. Naniniktik ka ng tao. Kaya hindi siya pwedeng usisahin kung saan mo ginamit Pangalawa, yan? Bakit ka maniniktik? Hindi yan yung... Meron tayong ahensya para dyan. So, ibig sabihin, parang ganito, umorder ka ng isang set ng pagkain. Meron kang appetizer, meron kang main course, meron kang dessert. Umorder ka ng 2 dessert. Wala ba sa tiwala sa sa intelligence, natin? Ha? NBI ba? Hindi lang siya halimbawa, yung sa army, intelligence ng Basta may security purpose. Basta may kinalaman sa national defense may yan Bakit nila pinapasukan ng ganyan? Tapos naalala ko yung sinabi ni Gamawan dun sa isang report, yung sa DICT. Report sa DICT, sa PhilHealth confidential funds. Kasi kahit DICT humihingi na ngayon. And makikita mo naman, universally, galit ang tao dun sa Intel Fund, sa confidential fund. Kasi, kagagaling lang natin sa pork barrel. Ang tagal-tagal na bago natin nalinis yung pork barrel na yan. Diba? Tapos ngayon, ito na naman yung bago. So, naaamoy na ng mga tao. And, dahil konti lang din na nagtatanggol dito kay Sarah, dito kay Stella, for sure, alam na ng tao talaga baka bawang nila. Wala nang tiwala. Wala nang tiwala. And syempre, naglalabasan yung mga issue na ganito. Pero yung confidential fund ni Sarah na for 2024, which is 500 million ba? Tama ba ako? Oo, grabe. Nakalusot di ba yun? Ha? Nakalusot na yun, di ba? O pwede pang bawiin yun? Ito nga, kaya nga sila nasa camera at binubusisi. Kasi dapat, mangungutang tayo ng magkano? 2 trillion para lang sa budget natin this year. So, hanggat tayo nangungutang, wag muna tayong maglagay ng Intel Fund. So, para bumaba yung uutangin natin. Pambira. Nadadagdagan yung utang natin. Di man natin nakikita. Katulad yan, nag-work ba yung Intel Fund? Mukhang kahit nga tong army, di marunong di alam ang pinagkaiba ng surrendery tsaka ng kidnapper. So, yan, abangan natin yung yan ang pong ating diskusyon, kuro-kuro o opinion tungkol sa balitang yan. So, abangan natin iba pang mga kasunod na kasi ongoing pa yung yan, di ba? Tawag dito, kung meron kayong mga opinion din na sarili nyo, huwag kayong mga tatakot na mag-comment below. Yes. Opo, para ilabas din po ang inyong mga opinion. So, maraming salamat po at huwag niyo po kalimutan i-follow po ang aming social media accounts sa FPS Media NCA, sa Facebook at sa YouTube. Pati na rin po ang aming website sa www.fpsmediaph.com. So, maraming salamat po at i-upload din po natin ang balitang ito. Hanggang sa muli. Paalam! Paalam, guys. Natural, kaya nga na pala kasi upload natin.